Sabi nila, ang dugo ay mas malapot kaysa sa tubig. Pero paano kung ang mismong kadugo mo ang siyang lulunod sa'yo sa hirap? Isang batang ulila, itinaboy at nakawan ng kinabukasan ng sariling tiyuhin. Ngunit makalipas ang 10 taon, nagbalik siya. Hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang hamak na janitor sa sarili niyang kumpanya. Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Mateo. Si Mateo ay lumaking busog sa pagmamahal. Ang kanyang amang si Ricardo ang nagtatag ng R-Prime Holdings, ang pinakamalaking kumpanya ng real estate sa bansa. Bata pa lang si Mateo, tinuturuan na siya ng kanyang ama na ang tunay na kayamanan ay wala sa pera, kundi sa pagtulong sa kapwa. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Isang aksidente sa kalsada ang kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang. Sa edad na 10 taon, naiwan si Mateo na nag-iisa sa mundo. Dito pumasok sa eksena ang kanyang tiyo Gardo, ang kapatid ng kanyang ama, na noon ay laging humihingi ng tulong pinansyal. Nung una, nagkunwari si Gardo na mabait. "Huwag kang mag-alala, Mateo. Ako ang bahala sa iyo at sa kumpanya ng papa mo," pangako nito. Ngunit hindi pa man natatapos ang pagluluksa ng pamilya. Nalaman na lang ni Mateo na pinalalayas na siya sa kanilang mansyon. Gamit ang mga peking dokumento at peking pirma, pinalabas ni Gardo na nalulugi ang kumpanya at ang lahat ng ari-arian ni Ricardo ay naisang lana sa kanya. Sa murang edad, nakita ni Mateo ang totoong mukha ng kasakiman. "Wala kang silbi rito, Mateo. Magpasalamat ka at hindi kita ipinakulong dahil sa mga utang ng ama mo," sigaw ni Gardo habang ipinatatapon ang mga gamit ng bata sa labas ng gate. Lumipas ang 10 taon, namuhay si Mateo sa lansangan, natutong lumaban sa hamon ng buhay, at naging kargador sa palengke sa umaga. Nag-aaral naman sa gabi sa abot ng kanyang makakaya. Hindi siya sumuko dahil alam niyang balang araw, mababawi niya ang hustisyang para sa kanya. Isang araw, nakita niya sa balita ang anunsyo ng R-Prime Holdings. Magdiriwang ito ng ika-25 anibersaryo. Nakita niya ang mukha ni Tio Gardo. Mataba, nakasuot ng mamahaling Amerikana, at nagmamalaki sa tagumpay na hindi naman sa kanya. Doon na nabuo ang plano ni Mateo. Hindi siya lalaban gamit ang dahas. Lalaban siya gamit ang katotohanan. Nag-apply si Mateo bilang janitor sa kumpanya. Dahil sa dumi ng kanyang suot at gulong-gulong buhok, hindi siya nakilala ng mga security guard o ng mga dating empleyado na naroon pa. Tinanggap siya ng head janitor na si Mang Berting, isang matandang mabait na matagal na ring nagsisilbi sa kumpanya. "Tatandaan mo, iho, dito sa kumpanyang ito, ang mga janitor ay parang hangin lang. Hindi kami nakikita, hindi kami naririnig. Kaya payo ko sa'yo, maglinis ka lang at huwag makikialam sa mga boss," paalala ni Mang Berting. Napangiti lang si Mateo. Ito ang kailangan niya, ang maging invisible sa loob ng sarili niyang kumpanya upang mahanap ang mga ebidensyang itinago ni Tio Gardo sa loob ng 10 taon. Isang umaga, habang naglalampaso ng sahig sa tapat ng opisina ng CEO, bumukas ang pinto. Lumabas ang isang lalaking mayabang ang lakad. Si Tio Gardo. Hindi sinasadyang natalsikan ng tubig mula sa mop ni Mateo ang sapatos ni Gardo. "Ano ba? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Alam mo ba kung magkano ang sapatos ko? Mas mahal pa to sa buhay mo," singhal ni Gardo. Yumuko si Mateo. Itinatago ang kanyang mga mata na nag-aapoy sa galit. "Pasensya na po, boss. Hindi ko po sinasadya," paumanhin niya sa boses na pilit niyang binago. "Layas! Ayaw na kitang makita rito. Mang Berting, pagsabihan mo tong bago mo kung ayaw niyong pare-parehong mawalan kayo ng trabaho." Nang makaalis si Gardo, dahan-dahang nag-angat ng tingin si Mateo. Sa isip niya, sinabi niya ang mga salitang, "Magpakasasa ka muna sa upuan mo, Tiyo. Dahil hindi mo alam, ang basurang itinatapon mo, siya palang kukuha ng lahat ng ninakaw mo." Sabi nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag. Lalo na kung ang naghahanap ay ang taong matagal ng pinagkaitan.
Sa loob ng kumpanyang dapat ay sa kanya, unti-unting binubuksan ni Mateo ang mga pintong matagal nang ipininid ng kasinungalingan. Ngunit sa kanyang paghahanap, isang tao ang makakahalata sa kanyang tunay na pakay. Siya ba ay kakampi o isa ring kaaway? Ilang linggo na ang lumipas mula nang magsimulang magtrabaho si Mateo bilang janitor. Gabi-gabi, kapag wala na ang mga empleyado, sinasamantala niya ang pagkakataon. Habang ang iba ay nagpapahinga, si Mateo ay abala sa paglilinis ng archive room. Ang silid kung saan nakatago ang mga lumang dokumento ng kumpanya mula pa noong panahon ng kanyang ama. Alam ni Mateo na hindi basta-basta itinapon ni Gardo ang mga papeles. Ang isang taong sakim ay laging nagtatago ng resibo bilang proteksyon. Habang nagpupunas ng alikabok, nakita niya ang isang lumang vault sa sulok. Halos mabaon na sa mga sirang gamit. Narito ang sagot, bulong ni Mateo sa sarili. Ngunit ang problema, hindi niya alam ang kombinasyon nito. Isang gabi, habang sinusubukan ni Mateo na buksan ang vault, biglang bumukas ang ilaw. Nagulantang si Mateo at agad na kinuha ang kanyang mop para magkunwaring naglilinis. Masyadong gabi na para maglinis ng vault, Mateo. Wika ng isang malumanay na boses, ngunit halatang seryoso ito. Lumingon si Mateo at nakita si Elena, ang matandang sekretarya ng CEO na nagsilbi rin sa kanyang ama noon. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Si Elena ang nakakaalam ng lahat ng transaksyon sa opisina. Ma'am Elena, pasensya na po. Nalilinis ko lang po itong sulok, kabadong sagot ni Mateo. Ngunit lumapit si Elena at tinitigan siya ng mabuti sa mga mata. Matagal na kitang pinagmamasdan. Ang kilos mo, ang paraan ng pagtayo mo, hinding-hindi ko makakalimutan ang mga matang yan. Ikaw ang anak ni Sir Ricardo, hindi ba? Ikaw si Mateo. Napatigil ang mundo ni Mateo. Hindi siya nakapagsalita. Sa halip na isumbong, niyakap ni Elena si Mateo habang patuloy sa pagluha. Akala ko'y tuluyan ka nang nawala. Patawarin mo ako, Mateo. Wala akong nagawa nun nang agawin ni Gardo ang lahat. Tinakot niya ako at ang pamilya ko. Dito nalaman ni Mateo ang mas masakit na katotohanan. Hindi lang pala pineke ni Gardo ang mga dokumento. Sinadya rin itong ipitin ang mga benepisyo ng mga empleyado upang mapunta sa sariling bulsa ang pondo ng kumpanya. Tulungan niyo po ako, Ma'am Elena. Pakiusap ni Mateo. Kailangan ko ang original na last will and testament ni Papa. Alam kong hindi niya iiwan ang lahat kay Tio Gardo. Nasa loob ng vault na yan ang lahat, Mateo. Turo ni Elena. At ang kombinasyon ay ang petsa ng kaarawan mo. Hindi binago ni Gardo ang password dahil sa sobrang kumpiyansa na walang makakaalam nito. Kinabukasan, naging usap-usapan sa opisina ang pagdating ng isang malaking investor mula sa ibang bansa. Ito ang hinihintay ni Gardo, ang pagkakataong ibenta ang malaking bahagi ng kumpanya para tuluyan ng makuha ang pera at makatakas sa mga utang nito sa sugal. Habang naghahanda sa boardroom, nakita ni Gardo si Mateo na naglilinis ng salamin. Dahil sa masamang timpla ng kanyang ulo, sinipa niya ang timba ni Mateo. Basang-basa ang sahig. Napakatanga mo talaga. Pagkatapos ng board meeting na to, sisiguraduhin kung sa kalsada ka na naman pupulutin. Sigaw ni Gardo sa harap ng maraming tao. Ngumiti lang ng bahagya si Mateo habang nakayuko. Opo boss, siguradong may pupulutin sa kalsada pagkatapos nito. Hawak na ni Mateo ang susi. Sa tulong ni Elena, nakuha nila ang tunay na testamento at ang mga ebidensya ng malaking nakaw ni Gardo sa kumpanya. Ngunit bago pa makakilos si Mateo, nalaman ni Gardo na may nakialam sa vault sa archive room. Hanapin niyo ang janitor na yan. Ngayon din. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Gardo sa buong gusali habang papalapit ang oras ng mahalagang meeting. Mapipigilan kaya ni Gardo ang pagbunyag ng katotohanan? O ito na ang huling araw ng kanyang paghahari sa kumpanyang hindi naman sa kanya? Sa gitna ng galit at paghihigante, maaari pa bang sumibol ang pag-ibig? Habang pilit na itinatago ni Mateo ang kanyang pagkatao, isang babae ang makakakita sa tunay na ningning ng kanyang puso.
Ngunit sa mundong puno ng mapanghusgang mata, may puwang ba ang isang janitor sa puso ng isang prinsesa? Sa gitna ng kaguluhan sa R-Prime Holdings, dumating si Isabela. Siya ang anak ng foreign investor na Cadil Nigardo. Maganda, matalino at higit sa lahat may pusong ginto. Hindi katulad ni Gardo, si Isabela ay lumaki sa ibang bansa na marunong rumispeto sa lahat ng antas ng tao. Isang hapon, habang nagmamadali si Isabela patungo sa isang meeting, natabig niya ang isang tumpok ng mga mabibigat na box sa hallway. Agad na sumaklolo si Mateo. "Hayaan niyo na po, miss. Ako na po ang bahala rito," sabi ni Mateo habang mabilis na inaayos ang mga gamit. Napatitig si Isabela kay Mateo. Hindi niya nakita ang dumi sa suot nito, kundi ang talino at bagsik sa kanyang mga mata na hindi pangkaraniwan sa isang janitor. "Salamat, Mateo," basa niya sa name tag nito. "Bihira ng mga taong kasing sipag mo ngayon." Naging madalas ang pagkikita ng dalawa. Tuwing break time ni Mateo sa rooftop, laging nandoon si Isabela para takasan ang nakasasakal na pressure ng negosyo. Hindi alam ni Isabela na ang kausap niya ay ang tunay na may-ari ng kumpanyang balak bilhin ng kanyang ama. Dito nakita ni Mateo ang isang dahilan para lumaban. Hindi lang para sa yaman, kundi para patunayan na ang dangal ay wala sa posisyon. "Alam mo, Mateo, parang may mas malalim ka pang kwento kaysa sa paglilinis lang," minsan ay sabi ni Isabela habang pinapanood ang paglubog ng araw. Halos aminin na ni Mateo ang lahat, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. "Balang araw, Miss Isabela, maintindihan mo rin kung bakit ako narito," tipid niyang sagot. Ngunit ang malapit na ugnayan ng dalawa ay hindi nakaligtas sa paningin ni Gardo. Balak ni Gardo na ipakasal si Isabela sa kanyang anak para masiguro ang kontrol sa kumpanya. Galit na galit si Gardo nang makitang nagtatawanan ang dalawa sa garden. "Hoy, janitor! Anong karapatan mong lumapit sa bisita ko?" sigaw ni Gardo. Sinampal niya si Mateo sa harap ni Isabela. "Isa kang peste sa kumpanyang ito. Bukas na bukas hindi ka na makakatapak dito." Napaiyak si Isabela sa sobrang hiya at galit sa inasal ni Gardo. "Stop it, Mr. Gardo. He didn't do anything wrong." Ngunit sa halip na sumagot, tumingin lang si Mateo kay Gardo ng diretso. Isang tinging puno ng babala. Alam ni Mateo na ito na ang huling gabi na tatanggap siya ng pang-aapi. Gabi na at bukas na ang huling board meeting. Habang nag-iimpake ng gamit si Mateo, pinuntahan siya ni Isabela sa archive room. Doon, nakita ni Isabela ang mga dokumentong hawak ni Mateo. Ang tunay na testamento. "Mateo, ano to? Sino ka ba talaga?" tanong ni Isabela. May halong takot at pagtataka sa kanyang boses. Huminga naman ng malalim si Mateo. Kinuha niya ang kamay ni Isabela. "Ako si Mateo Rivamonte, ang anak na Ricardo Rivamonte. At bukas, babawiin ko ang lahat ng sa akin, kasama ng dignidad na tinapaktapakan nila." Nayanig si Isabela. Ang lalaking tinitibok ng puso niya ay ang taong matagal nang pinagtataguan at kinatatakutan ni Gardo. Ngunit sa labas ng archive room, nakatayo ang mga tauhan ni Gardo, bit-bit ang mga armas. Narinig nila ang lahat. Ngayon, alam na ni Isabela ang katotohanan. Magagawa ba niyang panindigan ang pag-ibig sa gitna ng digmaan? O magiging pain siya para tuluyang mapatahimik si Mateo? Dumating na ang araw ng paghuhukom. Sa loob ng marangyang boardroom, nakaupo ang mga makapangyarihang tao, handang selyohan ang kapalaran ng kumpanya. Ngunit hindi nila alam, ang taong naglilinis ng kanilang mga kalat ang siyang may hawak ng kanilang kinabukasan. Handa na ba kayong makita ang pagluhod ng mapagmataas na si Gardo? Bago pa man makapasok sa boardroom, hinarang si Mateo ng mga tauhan ni Gardo sa madilim na pasilyo. "Kala mo ba hahayaan ka naming makarating sa meeting?" sabi ng isa sa mga goons. Ngunit hindi na ang mahinang janitor ang kaharap nila. Gamit ang bilis at lakas na natutunan niya sa lansangan, nagawa ni Mateo na makatakas sa tulong ng isang hindi inaasahang tao, ang mga kapwa niya janitor at si Mang Berting. "Sulong, Mateo! Kami ang bahala rito. Ipakita mo sa kanila kung sino ang tunay na boss,"
Sigaw ni Mang Berting habang hinaharangan ang mga tauhan ni Gardo gamit ang kanilang mga gamit panlinis. Samantala, sa loob ng boardroom, masayang masaya si Gardo. Ladies and gentlemen, today we sign the papers that will make R Prime Holdings a global partner of the Smith Group. Pagmamalaki ni Gardo habang nakatingin sa ama ni Isabela. Akma ng pipirmahan ni Gardo ang kontrata nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Mateo. Suot pa rin ang kanyang maduming janitor uniform. Huwag mong pipirmahan yan, Mr. Smith. Ang taong nasa harap ninyo ay isang magnanakaw at manloloko. Sigaw ni Mateo. Nagtawanan ng lahat. Guard, bakit nakapasok ang janitor na to? Ilabas nyo yan. Utos ni Gardo habang namumutla sa galit. Ngunit tumayo si Isabela. Wait, Dad. Let him speak. I believe him. Naglabas si Mateo ng isang luma ngunit maayos na folder. Ako si Mateo Rivamonte, anak ni Ricardo Rivamonte. At ito, itinaas niya ang dokumento. Ang original na last will and testament ng ama ko na nahanap ko sa loob ng archive room. Isang testamento na pinalitan mo, Tio Gardo, para makuha ang lahat. Ipinakita ni Mateo sa projector ang mga ebidensya ng malawakang pangungurakot ni Gardo at ang DNA test result na nagpapatunay ng kanyang pagkatao. Ang mga board members ay nagsimulang magbulungan. Ang tatay ni Isabela ay tumayo at tiningnan ng masama si Gardo. Gardo, is this true? Tanong ni Mr. Smith. Hindi kasinungalingan yan. Gawa-gawa lang ng janitor na yan ang mga papeles na yan. Sigaw ni Gardo, ngunit nanginginig na ang kanyang mga kamay. Pumasok si Elena, ang matandang sekretarya. Hindi siya nagsisinungaling, Gardo. Ako ang saksi. Nakita ko kung paano mo pinalayas ang bata at pinilit akong manahimik. Ngunit tapos na ang pananakot mo. Sa puntong ito, hindi na nakapagsalita si Gardo. Lumapit si Mateo sa kanya. Hindi para manakit, kundi para kunin ang ballpen na hawak nito. Tio, sabi mo nun, mas mahal pang sapatos mo kaysa sa buhay ko. Ngayon, tingnan mong sarili mo. Kahit ang sapatos na suot mo, hindi na sayo. Dahil sa oras na to, tinatanggalan na kita ng lahat ng karapatan sa kumpanyang ito. Pumasok ang mga pulis na tinawagan na pala ni Isabela at Mateo kanina. Sa harap ng lahat, pilit na inilabas si Gardo habang nagsisisigaw ng pagbabanta. Ang mapagpanggap na hari ay tuluyan ng bumagsak. Nakamit na nga ba ni Mateo ang hustisya? Ngunit ang digmaan ay hindi pa tapos. Sa kanyang pag-upo bilang bagong CEO, paano niya itatama ang mga mali ng nakaraan? At ang pag-ibig nila ni Isabela, may pag-asa pa ba ngayong magkaiba na ang kanilang mundo? Ngayong nabawi na ni Mateo ang kanyang korona, sapat na ba ang yaman para punan ang sugat ng nakaraan? O ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa piling ng mga taong nanatili sa iyong tabi noong wala ka pang anuman? Isang buwan ang lumipas mula ng dakpin si Gardo at ang kanyang mga kasabwat. Ngayon, ang R Prime Holdings ay hindi na kinatatakutan. Sa unang araw ni Mateo bilang opisyal na CEO, hindi siya pumasok na naka-Amerikana. Pumasok siya suot ang kanyang lumang janitor uniform. Nagulat ang lahat ng empleyado. Ngunit sa gitna ng lobby, tinawag ni Mateo ang lahat ng maintenance staff at mga janitor. Mula sa araw na to, anunsyo ni Mateo, tataasan natin ang sahod ng lahat ng rank and file employees. Walang janitor, security guard o messenger ang mamaliitin sa kumpanyang ito. Dahil sa mga mata ko, kayo ang pundasyon ng R Prime. Inanunsyo rin niya ang Ricardo Prime Scholarship Foundation para sa mga anak ng mga empleyadong kapos sa buhay. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Isang tunay na pagdiriwang ng bagong simula. Bago tuluyang magsimula sa bagong buhay, binisita ni Mateo si Gardo sa kulungan. Nakita niya ang kanyang tiyuhin, haggard, magulang buhok, at wala na ang dating yabang. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Tanong ni Gardo nang hindi tumitingin. Nandito ko para sabihin na pinapatawad na kita, Tiyo. Malumanay na sagot ni Mateo. Hindi dahil sa deserve mo, kundi dahil ayokong dalhin ang galit na itinanim mo sa puso ko. Pero kailangan mong pagbayaran sa batas ang lahat ng ginawa mo. Umiyak si Gardo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang pagkakamali. Iniwan siya ni Mateo na may dalang katahimikan ng loob.
Sa rooftop kung saan sila laging nagkikita noon, naghihintay pala si Isabela. Nakatingin siya sa mga ilaw ng lungsod. Lumapit si Mateo, suot na ang isang disenteng polo. Ngunit ang ngiti niya ay ang Mateo pa ring nakilala ni Isabela. Akala ko nakalimutan mo na ang tambayan natin, Mr. CEO? Biro ni Isabela. Hindi ko makakalimutan ang lugar kung saan ako nakatagpo ng isang prinsesang tumingin sa puso ko bago sa suot ko. Sagot naman ni Mateo. Inamin ni Mateo na natatakot siya noong una na baka layuan siya ni Isabela dahil sa gulo ng kanyang buhay. Ngunit hinawakan ni Isabela ang kanyang kamay. Mateo, minahal ko ang janitor na may pangarap. Ngayon mamahalin ko ang CEO na may puso. Hindi nagbago ang tingin ko sa iyo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nangako silang dalawa na magtutulungan para patakbuhin ang kumpanya ng may katapatan at pagmamahal. Sinasabing ang tunay na sukatan ng isang puno ay hindi ang taas nito, kundi ang tamis ng bungang ibinibigay nito sa mga nagugutom. Makalipas ang ilang taon, ang kwento ng dating janitor na si Mateo ay hindi na lamang isang alamat ng paghihiganti. Ito ay naging isang kwento ng pagtatayo, pagmamahal at pag-iwan ng isang pamanang hinding-hindi mabubura ng panahon. Sa isang payak ngunit napakagandang hardin sa pampang ng lawa, naganap ang kasalang inaabangan ng lahat. Hindi ito ang tipikal na kasalang bilyonaryo na puno ng mga politiko at matataas na tao. Sa halip, ang mga upuan ay napuno ng mga empleyado ng kumpanya. Mula sa mga board members hanggang sa mga janitor at security guards na naging sandalan ni Mateo sa kanyang pagbangon. Habang naglalakad si Isabela sa aisle, suot ang isang puting gown na gawa ng isang lokal na mananahi na tinulungan ng kanilang foundation. Hindi mapigilan ni Mateo ang pagpatak ng kanyang mga luha. Naalala niya ang mga gabing natutulog siya sa karton, ang mga araw na tinititigan niya ang gusali ng kumpanya mula sa labas, at ang sandaling tinabig ni Gardo ang kanyang timba. Mateo, bulong ni Isabela nang marating ang altar. Sabi ko sa iyo, may tamang panahon para sa lahat. Nang magpalitan sila ng sumpa, hindi ang kanilang yaman ang kanilang ipinangako, kundi ang kanilang dedikasyon na manatiling mapagkumbaba sa harap ng anumang biyaya. Ang kanilang unang sayaw bilang mag-asawa ay sinabayan ng kanta ng mga batang scholar ng foundation. Isang tagpong nagpaiyak sa lahat ng dumalo. Hindi nagtapos ang misyon ni Mateo sa pagbawi ng kumpanya. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang R-Prime Holdings ay naging R-Prime Global Solutions. Ngunit hindi katulad ng ibang kumpanya na puro kita ang iniisip. Ginawa ni Mateo na social enterprise ang bawat proyekto. Nagtayo sila ng mga low-cost greenhousing para sa mga pamilyang walang tirahan. Isang proyekto na hango sa karanasan ni Mateo noong siya'y palaboy pa lamang. Ang bawat gusaling itinatayo nila ay may nakalang espasyo para sa mga libreng clinic at daycare centers para sa mga anak ng mga manggagawa. Habang lumalawak ang kumpanya sa ibang bansa sa tulong ng ama ni Isabela na si Mr. Smith, lalong lumakas ang kanilang foundation. Ang dating maliit na opisina sa archive room ay ginawa nilang isang modernong training center kung saan ang mga janitor at maintenance staff ay pwedeng mag-aral ng skills para maging engineers at managers. Dito sa Prime, walang hangganan ng pangarap. Ito ang madalas sabihin ni Mateo sa kanyang mga orientation. Dumating ang araw na lalong nagkumpleto sa kanilang kaligayahan. Ang pagsilang ng kanilang panganay na si Ricardo at sumunod na kambal na sina Elena at Grace. Sa loob ng kanilang tahanan, hindi mararamdaman ang karangyaan ng isang bilyonaryo. Itinuro ni na Mateo at Isabela sa kanilang mga anak ang halaga ng bawat butil ng kanin at ang pagrespeto sa bawat taong nakakasalamuha nila. Tuwing Sabado, kasama ni na Mateo ang kanyang mga anak sa pagbisita sa mga construction sites. Hindi para mag-utos, kundi para makisalo sa tanghalian ng mga trabahador. Anak, sabi ni Mateo kay RJ habang nakaupo sa isang semento. Tandaan mo, ang sapatos mo ay pwedeng mapuno ng putik, pero ang puso mo ay dapat manatiling malinis. Ang mga taong nakikita mong nagpapapawis dito, silang dahilan kung bakit tayo ay may masisilungan. Huwag mo silang tatalikuran. Isang araw, binalikan ni Mateo ang lumang archive room. Ngayon ay isa na itong museum ng kumpanya. Nakadisplay doon ang kanyang mga lumang janitor uniform at mga basahang ginamit niya noon.
Ito ay nagsisilbing paalala sa lahat ng empleyado na ang pinagmulan ay hindi dapat ikahiya, kundi gawing inspirasyon. Doon niya nakita si Mang Berting na ngayon ay retirado na, ngunit nananatiling consultant ng kumpanya para sa welfare ng mga manggagawa. Sinong magkakakala, Mateo? Sabi ni Mang Berting habang tumatawa. Ang batang binubulyaw pa noon ni Gardo ngayon ay binabago ang mundo. Dahil po sa inyo, Mang Berting. Dahil sa mga taong hindi sumuko sa akin nung wala pa akong pangalan. Pasasalamat ni Mateo. Ang kwento ni na Mateo at Isabela ay patunay na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa korona, kundi sa paglilingkod. Sa mundong puno ng inggit at kasakiman, ang katapatan pa rin ang pinakamabisang sandata upang makamit ang tagumpay na walang halong pagsisisi. Ang janitor na tagapagmana ay naging ama ng isang bagong henerasyon na hindi na kailangang dumaan sa pait ng pang-aapi dahil may isang taong naglakas loob na tumayo at baguhin ang takbo ng tadhana. Lagi nating tandaan, ang dumi sa kamay ay madaling hugasan, ngunit ang linis ng dangal ay habang buhay na kayamanan. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na namang kayong natutunan sa kwento natin ngayon.